Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Friday, June 19, 2026 at mahina pa rin yung market natin. So nag-drop tayo ng malit lang naman, negative 0.3%. Kaso yung binibilang po natin na net foreign buy, ayan, lumabas na rin siya. So hopefully meron yan by next week. Kasi kung hindi magsasara yung gap up natin dito. Pero anyway, parang meron pa rin naman eh. Siguro more than 500 billion pa rin yung net foreign buy ng market natin. Okay? So, nag-close tayo 6,135.35. So, iniskan natin yung volume ng mga winners ngayon. Yung mga merong volume, nasa 3%, 2% lang po yung galawan. And medyo battered pa rin yung mga mining stocks natin. Tapos na yata yung rally ng mga minero natin. Okay. So anyway, tignan natin yan. So yung mga winners natin, sina RCR. So nag-up lang siya ng 3.77%. Wala namang balita itong mga to. So 176 million net foreign buy. Si Costco, 3.23%. So up siya 5.03 million net foreign buy. Meralco, 2.6%. Meron siyang 47 million net foreign buy. Si Plus, pangalawang araw na, nag-up siya ng 2.29%. So meron siyang 7.46 million net foreign buy din. Pero itong si mining, medyo mahina nga. Si APX, nag-drop ng 5.42% and 10.73 million. Net foreign sell siya. OGP, gap down din, negative 5.03% and 9.01 million net foreign sell. Okay? So sobrang mahina yung market natin. Yung US market, wala yata holiday yata sila. So hindi gumagalaw, wala tayong futures na nakita. Pero kahapon, malakas yung galawan nila. So berde yung US market natin. Kaya nga nung umaga medyo okay pa naman eh. Pero nag-close pala tayo ng mapula kanina. So European stocks, parang red yata yung nakita ko sa kanya. And then yung ating Asia markets, majority is red. So sa cryptocurrencies naman natin, si Bitcoin, mahina. Ayan. So balik ulit sa 63K yata si Bitcoin natin. And then marami sa mga cryptocurrencies natin, medyo mapula po yung galawan nila for today's trading naman. Okay? So medyo malamya yung global markets natin. So yan po yung mga pag-usapan natin na trending stocks. Wala namang may major news niya ba? Wala, no? Si Bongo lang yata yung naririnig ko, di ba? Mainit na naman yung Duterte block natin sa ICC. Ayan. Okay, so yun po yung mga pag-usapan natin. Disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin as usual. Yung review po natin is for education purposes lang po yan. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po kasi na involved sa market. So due diligence lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then, subscribe ka lang ulit dito sa ating Palaboy Trader na Bakit Dalawang Crypto YouTube channel. Saan na yung isang channel natin? Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka sa trading group. Okay, so dito yung mga kasama natin. Tapos, ayan, aral na lang ulit tayo kasi weekends na naman eh. And then, check mo na lang yung ating daily trend stocks review, company reviews. Tingnan natin kung ma-review natin si Globe. Over the weekends, profit or loss, mga sample trades sa market, check mo na lang. Fundamentals, yung mga risk management, tsaka basic learnings po dito sa market natin. Check mo na lang. And then follow mo din po ako dito sa ating Palavi Trader Crypto ko nga para sa mga crypto related vlogs. Meron din ako po review kaso wala tayong time. So check mo na lang. Sa Twitter, yung bodega pick natin, hindi ko rin na-update. Okay. So anyway, sa Twitter natin, meron nang lumabas na summary dito si Philippine Stock Exchange. So based dito, mining yung tinatamaan ngayon, no? Negative 3.76%. So medyo mahina. Tapos sino pa? Si holding firms minus 0.8. And then yung nagberde lang sa atin is finance 0.75%. And then yun nga medyo mahina yung market. Another 451 million na net foreign sell na naman tayo. Okay? So, yan yung galawan natin dito sa market. Konti lang yung mga napopost ko ngayon.
So, ito yung mga net sellers, June 19, tama. Jollibee, JTCAP, AC, ORC, Ali, SMPH, REITs, Manila Water, Maynila, Tel Globe, DNL, Security Bank, APX, OGP, at saka si Nickel. Okay? So, Double Dragon, meron siyang dividends pero preferred shares. Alam ko 7 to 8% yung dividends. Kaya okay din tong si Double Dragon pagdating sa preferred shares po niya. Tapos, yung nababasa ko kanina, nandiyan din naman sa Twitter, parang 90% yata na, tender offer na. So, double check niyo na lang. So, yung closing natin sa mga big caps, tinamaan si BDO. Net yan. Day percent, tama ba? -3. Pero finance, di ba? Maganda. Tapos, Ali, 7. Parang mali ito ha. Kahapon to. Okay, okay. So, mali. Mali yung na-upload natin kahapon pala yan. So, AGI said it remains resilient amid elevated inflation and weak global demand nga. Tapos si Ali transferred 63 hectares of land to beneficiaries in Sicugon Island. ASEAN is investing 1 billion in wholly owned subsidiary dedicated to acquiring and holding land for renewable energy. ICT expanding its European presence. Okay, so meron siyang bagong project pero hindi natin nakitang gumalaw masyado. BSP hikes policy rate to 4.75%. Mababa na pala, no? 6% last time. Okay, Pag-ibig cuts home loan interest rates to 4.5%. Bakit kaya? Ayan, wag mo lang babawasan yung MP2 natin. Department of Energy redies incentives for nuclear power. Okay? So US and Iran sign initial deal to end war, ease sanctions, and open strait as nuclear talks. Continue naman siya. Okay? US leaves naval blockade as Iran Supreme Leader says Trump made deal out of desperation. And then BSP hikes policy rate to 4.75% nga. Okay? So, US market kagabi, maganda po yung kanilang galawan. Ayan. So, berde tayo sa US market. Happy birthday. Jose Rizal, tapos yung post natin kahapon. Ayan, wala masyadong balita. Konti lang nakita kong balita dito sa PSE market po natin. Okay? So, patalastas po ulit yung Patreon channel natin. Yung mga gusto ng guide sa trading sa PSE market. So, sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So, punta tayo sa index. Mukhang naging bearish yung sentiment natin after mag-close ng gap. So, nagre-retest na tayo dito sa MA 100. Worst case scenario, close the gap tayo by next week kapag net foreign, bumalik na naman yung net foreign sell natin. Okay lang close the gap basta mag-bounce ulit after na mag-close ng kanyang gap naman. Okay? So, okay lang. RSI is still above 50 yung market natin. Pero marami pa rin laglag, no? Kung titignan mo yung mga blue chip, laglag sina JT Cap minus 3%, AC minus 2.49. So si DMC din, no? Minus 3. Si ano lang nagpangan sa atin sino ba to? Si Plus, 2.29. Tapos si Meralco, 2.6. And then the rest, mining stocks yung tinamaan sa market. RCR pala, nag-up din siya na 3.77%. Si BDO is 2.48%. Okay? So sa mga winners, may mga winners dito pero wala kasing volume eh. Ayan. ABG. Hindi ko yata nakita si ABG. Dapat pala pag-usapan natin si ABG. Ayan, oh. Panalo si ABG pala, oh. Okay? So, congrats. Mukhang aabot tayo dito sa 38. Ayan. Dapat pala ito yung nilagay ko sa top natin. Hindi ko napansin. Tapos yung next na mataas, si RCR nga. Kaya ito yung nilagay ko, 3.77%. Palitan ba natin si APX dito sa review? O, yan mo na. Silipin na lang natin si ABG mamaya para makita natin yung trend niya. Tapos kasi yung iba ang baba eh. Costco 3%, ABG pa rin pala yung maganda yung galaw. Meralco 2.6%, mga lang to reversal eh. Si Plus continuation 2.29%.
Tapos si Web, ito pa-breakout din to eh. Yan o, 1.92% and Monde is 1.7%. Ayan. So, diretso yung mabagal na uptrend ni Monde natin. And then sa mga losers natin, sana yung losers? Si, yung may volume na lang LCB, wala kasing volume eh. APX, ayan, tama. APX ngayon may hina. Gap down, negative 5.42%. Tapos si OGP, battered na battered yung mga mining stocks natin ngayon. So OGP is 5.03. ABS-CBN minus 4.18. Hina ni ABS. Oh. Tapos si Felix Mining. So mga mining stocks nga. Minus 4.05%. Okay? So nawala yung ba't nawala yung momentum ng mga stocks natin? So dito naman tayo sa global market. So based dito sa galawan ng global market, wala eh, walang futures. So ibig sabihin holiday sa US. So okay sila kahapon. European stocks, ano ba, mix pala. Sa Europe, may pula, may berde. And then sa Asia markets, mas marami po yung nalaglag. Okay, medyo naglaglagan yung yung pala, yung Asian markets natin. Okay, so may na. Tapos sa cryptocurrency, nawala na rin yung momentum nila, no? Nangyari sa kanila. Wala nga, oh. Ayan pala. Nawala yung momentum niya, oh. 62K na lang si Nako, bumili pa naman ako sol sa 73. Ayan. So, Bitcoin 62K, Ethereum 1.6K, si BNB 571, ayan, puro drop. Sige, opportunities of bounce. XRP 1.12, Sol 68. Tapos si Dodge, ito mababa si Dodge 0.08 na lang. Okay, maraming laglag sa cryptocurrencies. Balik tayo dito and very quick review dito sa mga trending stocks po. Okay, so unahin natin si ABG na lang, sama natin. Kasi hindi ko napansin na siya pala yung mover sa market natin for today. Meron na rin siyang 7 million na net foreign buy. So, wala naman tayong ibang reference na kundi itong previous pick natin. Most likely baka ito na yung reference, no. Breakout na kasi yata dito sa kaliwa, oh. Nag-breakout na. So, target na niya 38.16. So, breakout na siya dun sa trend channel din natin. Kung titignan mo dito, may konting pagsilip na siya dito sa bandang taas. Congrats po ang laki. 3 araw lang is halos more than 20%. So, binobomba siya ng volume and then overbought na yung RSI natin. Ayan, parabolic na yung price action natin. Pero parang gusto niya umabot dito sa 38 pesos. So, 32 pesos closing, up siya ng 7.2 and then 7.07 million net foreign buy. Okay? And then next, si RCR. Ano ba to? Reversal na ba? Parang reversal din siya eh. Kasi medyo lumampas na rin siya dito sa MA100. Hopefully, good sign. And then, kung good sign na yan, close na gap tayo dito. Ayan. So, watch out na lang for the coming few days sa 7.87. Tama? So, nag-close siya is 3.77%. O, maganda rin yung net foreign buy niya. Meron siyang 176 million na net foreign buy. Okay? So, good. RSI maganda. Ito, nakasurvive sa week natin. Kasi breakout pa lang niya. Ayan, hopefully tuloy-tuloy yung galaw. And then next si Costco, matagal nang nag-uptrend tong si Costco natin eh. Ayan. So, nirevisit niya yung support niya pala dito sa MA20 and then nag-bounce. Wala na ba tayong Hindi pa naman siya all-time high, no? So, sakto lang, no? So, kung susundin natin yan, yung range na yan, is 8.57. Yung pinaka-next price. Parang tama din naman. Kung lalagyan natin siya ng, mas mataas pa nga ito eh, ng trading channel, no? Yan. Hindi na kayo ng chart natin. Ayan. So, yan na lang pinaka-resistance, 8.57.
57, tapos okay din yung galaw niya. So, yung RSI natin is nasa bull side. Magkano ba tong dividends? 1.9%. Pero regular siyang, ayun o, 3%, 2% ba? Okay, panalo pala si this year. Itong si Costco natin, oh. Ayan. Okay. Hopefully, meron pa. Igagalaw yung kanyang price action. Smooth lang yung galaw. Nag-close siya ng 8, up ng 3.23% and then 5 million net foreign buy. Okay. Next, Meralco sa energy company. So, nag-bounce ng konti. Ayan, kailangan lumampas ulit tayo dito sa 612. Meron siyang bottom dito sa 556, no? Okay ba earnings? First quarter, okay naman. And then annual is okay din po yung earnings niya. Tapos, medyo malapit na siya makabalik sa bullish level. Pero nandito pa sa baba yung majority ng recent na RSI movement niya. Okay? So, hopefully shake out yon and then nagre-recover na yung price action natin. May recovery side yung MACD formation. Okay? So, nag-close tayo 591, up siya ng 2.6%, and then 47.78 million net foreign buy. Next, C+, mga ka-plus, mga ka-diamond holders, magre-reverse na ba itong stock natin na to? Meron siyang konting sign ng buhay. So, pero kailangan makalampas talaga tayo sa MA 100. Sakto na rin, no? Yan yung pinaka-support niya last time. So, yan yung resistance. 14.3. And then, support natin is 10.1. Pinaka-bottom natin last time. So, good news. Medyo nakalampas na tayo dyan sa ilalim ng RSI 50 and then nandito siya sa bull side ng markets natin. So, nag-close siya ng 12.5, 2.29% and then 7.46 million net foreign buy. And then si APX, may na yung saglit. Sige, tignan muna natin si APX pala. So, medyo may na lahat ng makaretest tayo dito sa support. Wala eh. Gap down eh. Tapos sabay-sabay sila. So, ibig sabihin, global market, gold price ng global market yung may issue. So, mahina yung RSI medyo nauntog sa 50. May downtrend na channel. So, watch out muna. 15 pesos. Closing price and negative 5.42%. 10 million net foreign sell. Mahina. And then lastly, si OGP, mahina din. So, hindi nakabalik yung mga mining stocks natin. No? Nagre-retest pa rin dito sa support. Yan, mahina din yung RSI level natin. Napagod na yata si OGP. So, nag-close siya 32 pesos, minus 5.03% and 9 million net foreign sell. Okay? So, majority medyo matamlay yung mga alaga natin. So, enjoy na lang muna yung weekends. Tignan na lang ulit natin na next week yung galawan po ni PSC Market. So, as usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide sa PSC Market Trading. Crypto ko to. So, wait mo yung vlog natin dyan. Twitter, Patreon channel mo gusto ng guide. Sali lang po kayo sa group. Okay po. So, yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.